Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay Richard Vasquez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Golden Gourd, Green Abacus, Crystal Sword, Soft Armor, Blue Mule at Purple Shirt. Ito ay hindi lamang isang maliit na treasure house, kundi isang maliit na treasure house. Nakakasilaw, nakakapanabik, at napakasarap magkaroon ng pera. Kung hindi dahil sa mukha, gustong isiga ni Aaron na mayaman ako. Guro, tingnan mo itong espada. Ito ay gawa sa yelo sa tuktok ng bundok ng nyebe sa loob ng libu-libong taon. Ito ay lubhang matalim. Walang tumutubo na damo kung saan ito dumaraan. At ang berde at purple na hedgehog na armor na ito ay gawa sa balahibo ng 1,000 taong gulang na purple hedgehog. Maaari itong magsuot ng ligtas. At ang purple gourd. Ang purple gold gourd na ito ay gawa sa mga espesyal na materyales. Ito ay ginawa ng mga nangungunang manggagawa sa mundo. Mabisal itong labanan ang atake ng apoy. Hanggat ito ay apoy, mangyaring hayaan akong pumasok sa lang. Panipi. At ito, the boots of Nohiden. Isa-isang hinahalungkat ng hari ng mga hayop ang tumpok ng kayamanan, binibilang ang mga kayamanan. Bigla siyang nataranta. Ito ay Falcon Mali. Marami sa mga ito ay ang kanyang mga lumang magic armas at kagamitan. Ang 4 na mabahong dragon na ito ay napakatuso na nakahanap sila ng napakaraming magagandang bagay sa likod ko. Nagulat si Xiaobai, ang hari ng mga hayop. Isa lang itong reincarnation. Pakiramdam niya ay wala ng laman ang kanyang ari-arian. 4 na dragon's ulo ng isang mababang, ay hindi maglakas loob na makipag-usap, walang kaparerikan, walang kayamanan kung sino ang iyong bodyguard trabaho Tara, wag mo nang basahin. Pack it all, sabi ni Linlong. Nang marinig ko na lahat sila ay nag-impake, ang 4 na dragon noodles ay patay na parang abo. Ito ang hirap ng buhay nila. Napakahirap bang manatili? Ang patriarch, maaari mo bang itabi ang ilan para sa amin? Ang una sa 4 na dragon ay ang mahinang paraan. Itago mo. Oo. May bulaklak ba ng buhay? Isang malalim na ngiti ang ibinigay ni Lin. Nang inag ang ulo ng 4 na dragon, alisin mo ito. Huwag kang magalang. Huwag kang mag-iiwan. Sa oras na ito, lumapit si Linlong sa pandinig ni Aaron, masyadong maraming bagay dito. Wala akong mapipili kahit isang sandali at kalahati. Kukunin ko lang silang lahat. Kapag libre ako, makikita ko kung ano ang nasa loob. Aaron tingin, sinabi ay tama rin. Kinuha Linlong kamay sa portable space ring, ang buong bahay ng ginto ay natanggap lahat. Sa oras na ito, si Ye Gotcheng, na nagmamadaling tumakas, ay nagmamadaling lumabas sa gitna ng hayop, gubat kasama ang isang grupo ng mga nakababatang Marshall Brothers at lumipad patungong Wuyan at iba pa. Lonely City, nasaan si Shuanger? Si Ye Gotcheng nalilito tumakbo pabalik, Lin Mengsi side masusing sumusuporta sa 7 Star Sword Array, habang kinakabahan na nakatingin sa kanya. Umiling si Ye Gotcheng, paumanhin, pang-4 na guro. Napakaraming halimaw sa gitna ng kagubatan ng hayop, sa tingin ko ang nakababatang martial sister na si Qin Shuang'ai. Sa pagsasalita tungkol dito, napabuntong hininga si Ye Gotcheng. Nang marinig ito, namutla si Lin Mengsi. Pang-4 na nakababatang martial sister, pasensya na pala, ngunit hindi ito ang oras para malungkot. Ang mga kakaibang halimaw na ito ay baliw na ngayon, at ang 7-star sword formation ay hindi magtatagal. Mabilis tayong lumikas. Malamig itong ininom ni Wuyan. Hindi, si Qin Shuang ay hindi patay.
Gusto kong makakita ng mga taong buhay at mga bangkay na patay. Hindi ako actress. Mahigpit na umiling si Lin Mengzi. Ano ang ibig sabihin ni Chen Shuang sa kanya? Dalawang simpleng salita lang, buhay. Kahit na isakripisyo niya ang kanyang buhay, ililigtas niya si Chen Shuang. Huwag matigas ang ulo. Si Gotcheng ay isang likas na alagad ng nihilismo. Dapat kang maniwala na sa kanyang kakayahan, kung mailigtas niya tayo, tutulungan niya tayo. Ngunit kung hindi niya tayo mailigtas, ano ang kahalagahan ng ating pagmamadali? Hinimok ni Wu Yan. Malungkot ding tumango si Ye Gotcheng sa oras na ito. Oo, pang-apat na master, ay. Sinubukan ko talaga ang lahat. Sa oras na ito, mayroong kahit libu-libong kakaibang hayop sa gitna ng hari ng mga hayop. Hinanap ko kahit saan, pero hindi ko nakita ang katawan ng nakababatang martial sister ni Chen Shuang. I think kinain ito ng mga halimaw na iyon. Si Ye Gotcheng ay hindi pa nakapunta sa tunay na sentro ng hari ng mga hayop. Kababalik lang niya pagkatapos ng isang round ng labanan sa malapit. Ngunit ngayon ay parang naroon na siya, at nagsisisi siya na hindi niya nailigtas si Chen Shuang. Lonely City, nagsumikap ka. Tumango si Wu Yan, pagkatapos ay sumigaw sa lahat ng mga disipulo. Lahat ng mga disipulo ay nakikinig sa utos, bitawan ang lahat ng mga lumilipad na espada, at pagkatapos ay umalis sa Beast Forest kasama ko. Ang lahat ng mga alagad ay sabay-sabay na uminom. Pagkatapos, sa pamumuno ni Wu Yan, ang 7-star sword array ay biglang nagpakita ng matinding liwanag. Pagkatapos ng huling mapang wasak na suntok sa lahat ng nakulong na kakaibang hayop, isang grupo ng mga disipulo ang mabilis na umatras sa ilalim ng pamumuno ni Wu Yan. Mula sa kagubatan ng mga hayop, binilang ni Wu Yanqing ang bilang ng mga tao. Nakalabas na ba ang lahat? Nagmamadaling sinabi ni Ye Gotcheng, Panginoon ng Ring House, mabilis na isara ang kagubatan. Tumango si Wu Yan, kumuha ng scroll at inihagis ito sa ere. Ang scroll ay biglang nawala, at ang hayop na kagubatan ay natakpan ng isang puting enerhiya na kalasag sa isang iglap. Ito ang ipinagbabawal na aklat ng nihilismo, na inukitan ng sinaunang hanay, na iniwan ng mga ninuno ng nihilismo sa mahabang panahon. Ang layunin ay mag-alala tungkol sa mga aksidente sa hinaharap sa kagubatan ng mga hayop, at ang nihilismo ay may paraan upang harapin ang mga ito. Kapag ipinagbawal na, ang kagubatan ng mga hayop ay hindi na makakapasok o makaalis. Nang makitang nagkabisa ang pagbabawal, si Lin Mengzi, na lumuluha lamang sa buong daan ngunit malakas at tahimik, sa wakas ay napaluha. Dahil alam niya na ang pagbabawal ay ganap na haadlang sa kanyang huling pag-asa para kay Chen Shuang. Ika-4 na martial uncle, huwag kang malungkot. Chen Shuang, siya ay mayroon. Ye Gotcheng ay bumantong hininga ng walang magawa. Ito ang lahat ng sisihin na hindi maganda ang Aaron, si Chen Shuang kung hindi dahil sa pagtulong sa kanya na mahuli kung ano spirit pet, hindi rin lalalim sa kagubatan ng mga hayop. Nagkunwaring sinisisi ni Ye Gotcheng ang kanyang sarili sa oras na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang itinaas ni Lin Mengzi ang kanyang ulo. Puno ng galit ang kanyang mga mata na puno ng luha. Aaron, kung hindi dahil sa sinumpaang alipin na ito, paano nakapasok si Chen Shuang sa kagubatan ng mga hayop? Ito ang buhay ni Chen Shuang. Ika-4 na master, huwag mag-alala. Bagamat patay na si Aaron, sa huling pagsusuri, si Qin Qingfeng ang nanguna sa lobo sa bahay. Hahanapin ko siya para makuha ang hustisya para kay Chen Shuang. Malamig na sabi ni Ye Gotcheng. Oo, si Aaron, isang alipin, ay nagkamali. Si Qin Qingfeng, na kumuha sa kanya bilang isang apprentice, ay hindi makakawala dito. Tara na at hanapin natin si Qin Qingfeng. Sa ritmo ni Ye Gotcheng, ang lahat ng mga disipulo ay agad na inilagay ang pagkamatay ni Chen Shuang sa Aaron, at gayon din kay Qin Qingfeng. Alam ni Ye Gotcheng na si Chen Shuang ay, pagkatapos ng lahat, ang tatlong magagaling na disipulo ng nihilismo. Her death is bound to cause a big wave in nihilism. He can not only cover up what he has done, but also use Qin Shuang's death to create a wave of attention for himself, which is killing two birds with one stone. Inside ang lahat ng mga hayop ay nagmadaling lumabas sa ipinagbabawal na sistema, ang lahat ay napapalibutan sa yungib, na may napakabagabag na kalooban, na nakatingin sa yungib sa kuweba.
Hindi naman masyado ang kanilang mga alalahanin, isa lang siyang tao na madaling kunin ng dalawang unggoy na bato. Sa mga oras na ito, may mga yabag sa kuweba, at mabilis na lumabas sa kuweba ang 4 na dragon. Nang makita ang 4 na dragon at lahat ng mga hayop na nagsasaya, ang pag-aalala sa aking puso ay tuluyang nawala. Dahil ligtas silang lahat, naniniwala ako na dapat ding maging ligtas ang hari ng mga hayop. Ang hari ng mga hayop. Ang 4 na dragon ay sabay-sabay na tumawag, at ang lahat ng mga hayop ay gumagapang at lumuhad, madasalin at walang kapantay. Muling tumunog ang yabag sa kuweba. Ang batong unggoy ay may puso at tahimik na tinitingnan ito. Hindi mahalaga kung hindi siya tumingin dito. Natatakot siya. Sa oras na ito, Aaron na may hawak na chinshuang, dahan-daang lumabas. Ikaw kasi. Ang unggoy na bato ay umungal, kasabay nito, ang kanyang dagandong ay bumulaga sa lahat ng mga hayop, isa-isa kaagad na bumangon mula sa lupa, gumawa ng postura ng pag-atake, na naglalayong Aaron. Ang lahat ay lumuhad sa harap ng hari ng mga hayop, na nangahas na maging mapangahas. 4 na dragon ang galit na galit, at pagkatapos ay ito mismo sa harap ng Aaron, na naglakas loob na lumapit, hindi pumatay ng amnestya. 4 na bantay, anong ibig mong sabihin? Galit na umungol ang batong unggoy. It doesn't mean much. It's just protecting the king of beasts, Stone Monkey. What do you mean? Gusto mo bang magrebelde kung hindi ka lumuhad sa harap ng hari ng mga hayop? Ang ulo ng 4, galit na sigaw ng mga dragon. Sa harap ni Aaron at Linlong, ang hari ng mga hayop, hindi siya nang ahas na maging mapangahas, ngunit sa harap ng lahat ng mga hayop, hindi siya nagpapakita ng sapat na prestihiyo. Tinatawag mong hari ng mga hayop ang lalaking ito. Bato unggoy galit na paraan. Kalokohan, hindi siya ang hari ng mga hayop, di ba? Ang ulo ng 4 na dragon ay hinahamak ang daan. Tataksil ka, papatayin kita. Biglang nagalit ang batong unggoy at direktang sumugod sa 4 na dragon. Nang makitang gumalaw ang batong unggoy, sumugod ang lahat ng mga hayop na may balak na pumatay. Tama na, galit na umungal si Aaron. Ang dagandong na ito, puno ng dignidad, nangingibabaw na momentum, matigas na dagandong lahat ng mga hayop biglang isang leng, tumigil sa pag-atake. Don't worry about him. Ibigay mo na sa akin. Ang batong unggoy ay umungal, binalik ang tingin sa mga hayop, at bumaling sa pag-atake. Ngunit bigla na lang, bigla niyang nakita ang lahat ng mga hayop na hindi lamang siya sinundan ng dagandong, ngunit isa-isa nang biglang walang mamamatay tao, at pagkatapos ay masunurin na lumuhad sa lupa, napakadebotong lumuhad at yumuko. Mabuhay ang hari! Sa sigaw ng lahat ng mga hayop, ang batong unggoy ay pumihit sa kanyang ulo, at ang buong mag-aaral ay patuloy na lumalaki hanggang sa limitasyon. Aaron sa oras na ito isang kamay liwanag, kanang kamay palad, isang puti tulad ng isang kuneho bagay, ay nakatayo sa palad ng kamay, obediently patunguhan 3,000 mababang ulo, gawin ministro hugis. Nagulat ang buong katawan ng batong unggoy. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwalang totoo ito. 4 na bantay, ikaw. Matamis ang buong lalamunan ng unggoy na bato, at halos bumulwak ang dugo. Ang mga orc sa kagubatan ng mga hayop ay naghahanda sa libu-libong taon, naghihintay para sa muling pagkakatawang tao ng hari ng mga hayop. Gayunpaman, ang hindi nila naisip ay ang hari ng mga hayop ngayon ay hahawakan ng isang tao. Oo, inaakala ng batong unggoy na siya ay kinidnap. Mga traidor kayo, papatayin ko kayo. Galit na umungal ang batong unggoy at sumugod upang patayin ang 4 na dragon. Bato unggoy, umatras ka. Malamig na uminom si Xiaobai, walang kinalaman ang bagay na ito sa 4 na dragon. Nakilala ko si Aaron bilang master. Natural, ang bagong hari ng mga hayop ay si Aaron. Lumuhad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.